May mga uniform na hindi lang basta damit. Ang iba ay ginawa para iligtas ang buhay, protektahan ang katawan o ipakita ang disiplina at kapangyarihan ng nagsusuot nito. Sa video na ito, narito ang ilan sa pinakamakapangyarihan at pinakakilalang uniform sa mundo. Number 15, NASA's wearable spacecraft. Kapag lumabas ang astronaut sa spacecraft, ang spacesuit lang ang naghihiwalay sa kanya mula sa nakamamatay na kalawakan. Walang hangin sa labas. Matindi rin ang init at lamig at may maliliit na debris na mabilis na lumilipad. Kaya ang NASA spacesuit ay hindi ordinaryong damit. Para itong maliit na spacecraft na isinusuot sa katawan. Ang ginagamit sa mga spacewalk sa International Space Station ay tinatawag na Extravehicular Mobility Unit o EMU. Kapag kumpleto, maari itong tumimbang ng mahigit 113 kg sa Earth. Hindi ramdam ang bigat nito sa microgravity pero mahirap pa rin itong igalaw. Makapal, matigas at may pressure sa loob. Kahit simpleng paghawak ng tool ay nakakapagod kapag ilang oras nang nagtatrabaho sa space. Bago isuot ang suit, nagsusuot muna ang astronaut ng cooling garment na may maliliit na tubo ng malamig na tubig. Ito ang pumipigil sa sobrang pag-init ng katawan. Kasunod nito ang pantalon, boots, matigas na chest piece, sleeves, gloves, helmet at life support backpack. Ang backpack ang nagbibigay ng oxygen, nag-aalis ng carbon dioxide, nagpapalamig sa katawan, nagbibigay ng kuryente at tumutulong sa communication. Kailangang may pressure sa loob ng suit para mabuhay ang astronaut. Pero kapag masyadong mataas ang pressure, titigas ang suit at mahihirapan siyang yumukho o igalaw ang mga daliri. Isa sa pinakamahirap gawin ay ang gloves. Kailangan nitong protektahan ng kamay laban sa matinding temperatura at debris, pero dapat kayang-kaya pa ring humawak ng astronaut sa tools at maliliit na bahagi ng spacecraft. Dahil dito, maingat na sinasakto ang gloves sa kamay ng bawat astronaut. Kapag masyadong maluwag, mahirap humawak. Kapag masyadong masikip, mabilis mapapagod at sasakit ang kamay. Mapanganib ang anumang sira sa suit. Kapag nagkaroon ito ng malaking butas o nawalan ng pressure, kailangang makabalik agad ang astronaut sa airlock. May emergency oxygen system pero pansamantalang backup lamang ito. Noong July 16, 2013, nakaranas ng water leak sa helmet ang Italian astronaut na si Luca Parmitano habang nasa spacewalk. Dumami ang tubig hanggang sa mahirapan siyang makakita, makarinig at makipag-usap. Dahil sa microgravity, kumapit ang tubig sa kanyang mukha sa halip na bumagsak. Agad na itinigil ang spacewalk at ligtas siyang nakabalik sa airlock. Itinuring ito ng NASA na isa sa pinakamapanganib na insidente sa kasaysayan ng spacewalking. Matatanda na rin ang ilan sa kasalukuyang EMU dahil ang pangunahing disenyo nito ay mula pa sa panahon ng Space Shuttle. Maraming bahagi ang paulit-ulit na inaayos at nire-refurbish, kaya gumagawa ang NASA at Axiom Space ng mas bagong suit na tinatawag na AXEMU para sa Artemis lunar missions. Dinisenyo itong mas madaling igalaw, mas bagay sa iba't ibang katawan at mas kayang gamitin sa mahirap na kondisyon sa moon. Pero kailangan pa nitong dumaan sa maraming testing bago tuluyang magamit. Sa Earth, damit lang ang uniform. Pero sa kalawakan, ang spacesuit ang hangin, protection, cooling system at tanging paraan para manatiling nabubuhay ang astronaut. Number 14, Britain's towering bearskin guard hat. Sa labas ng Buckingham Palace, madaling makilala ang mga sundalong nakasuot ng pulang uniform at malaking itim na sombrero. Ang tawag dito ay bearskin cap. Gumagamit pa rin ang British military ng tunay na balahibo ng black bear. Kahit matagal na itong kinokontra ng mga grupong gustong palitan ito ng synthetic material. Naging bahagi ito ng uniform ng British Foot Guards matapos ang Battle of Waterloo noong 1815. Kinuha ng Grenadier Guards ang estilo mula sa French Imperial Guard at kalaunan ay ginamit din ito ng iba pang foot guards. Maaari itong umabot ng halos 18 inches ang taas. Mabigat at mainit din itong isuot lalo na kapag tag-araw. Wala itong proteksyon laban sa bala at hindi ginagamit sa totoong labanan. Ang pangunahing silbi nito ay tradisyon at pagkakakilanlan. Ginagawa rin nitong mas matangkad at mas nakakatakot tingnan ng hanay ng mga sundalo. Pero ang mga nakasuot nito ay hindi actors. Sila ay totoong sundalo ng British Army. Kasama rito ang Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards at Welsh Guards. Sinanay sila bilang infantry soldiers at maaari silang italaga sa military operations, hindi lang sa pagbabantay sa palasyo. Kapag nasa guard duty, kailangan nilang manatiling alerto at disiplinado. Hindi sila basta dapat tumawa, makipagkwentuhan o mag-react sa mga turistang nangiistorbo. Pero hindi totoo na bawal silang gumalaw. Maaari silang magmarcha, sumigaw ng warning
at kumilos kapag may banta o may humaharang sa kanilang tungkulin. Kailangan din nilang tiisin ang matagal na pagtayo, bigat ng uniform, init, lamig, ulan at atensyon ng maraming tao. Kaya ang malaking itim na sombrero ay hindi lang dekorasyon. Simbolo ito ng mahigit 200 years na military tradition at ng disiplina ng mga sundalong handang gumanap sa ceremonial duty o totoong operasyon. Number 13, the Secret Service's Hidden Protection Suit. Kapag nakikita ang presidente ng United States sa isang public event, karaniwang may mga lalaking nakasuot ng dark suit na nakapaligid sa kanya. Mukha silang businessmen o ordinaryong government officials. Pero sila ang mga special agent ng United States Secret Service. Ang kanilang suit ay hindi lang para magmukhang formal. Kailangan nitong itago ang kanilang security equipment habang pinapayagan silang tumakbo, lumaban at protektahan ng taong binabantayan nila. Isa sa pangunahing trabaho ng Secret Service ang pagprotekta sa presidente, vice president, kanilang pamilya, dating mga presidente at mga bumibisitang foreign leaders. Nagbibigay din sila ng security sa malalaking event na maaring maging target ng pag-atake. Kapag protective duty, kailangang hindi masyadong kapansin-pansin ng mga agent. Dapat malapit sila sa presidente pero hindi nila dapat takpan ng buong event o guluhin ng normal na kilos ng mga tao. Kaya dark suit, white shirt, simpleng tie at polished shoes ang madalas nilang suot. Profesional itong tingnan at bagay sa mga lugar tulad ng White House, government buildings, hotels, airports at diplomatic meetings. Pero iba ang pagkakagawa nito sa karaniwang business suit. Kailangang may sapat na space ang jacket para sa body armor, communication equipment at iba pang gamit. Hindi dapat halatang may nakatago sa ilalim, pero kailangan din itong madaling buksan kapag may emergency. Mas maluwag ng kaunti ang bahagi ng balikat at braso. Mahalaga ito dahil maaring kailanganin ng agent na itaas ang kanyang mga kamay, hilahin ng taong binabantayan o takpan ito gamit ang sariling katawan. Kailangan ding malayang gumalaw ang kanyang mga paa, kaya hindi maaring sobrang masikip ang pantalon. Dapat kaya niyang tumakbo ng mabilis, yumuko, lumundag o makipagbuno ng hindi napupunit ang damit. Maging ang sapatos ay mahalaga. Mukha itong ordinaryong dress shoes pero kailangan itong komportable at may magandang kapit sa sahig. Maaring tumakbo ang agent sa makinis na marble, basang kalsada, damuhan, hagdan o maluwag na lupa. Isa pa sa madaling mapansin sa Secret Service agent ang maliit na earpiece sa kanyang tainga. Nakakonekta ito sa secure communication system na ginagamit ng buong protection team. Sa pamamagitan nito, mabilis nilang naibabahagi kung saan papunta ang presidente, kung may kahina-hinalang tao o kung kailangang baguhin ang ruta. Pero hindi lang ang mga agent na nasa tabi ng presidente ang nagbibigay ng proteksyon. Bago pa dumating ang taong binabantayan, sinusuri na ng ibang team ang buong lugar. Tinitingnan nila ang mga entrance, exit, rooftop, kalapit na building, posibleng evacuation route at lugar na maaaring pagtaguan ng attacker. Nakikipag-ugnayan din sila sa local police, emergency medical teams, bomb technicians at iba pang security units. May mga agent na nasa crowd, may nakabantay sa sasakyan, may sumusuri sa paligid, may naghahanda ng alternate route kung kailangang itakas agad ang presidente. Ibig sabihin, ang nakikitang agent sa tabi niya ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking security operation. Matindi rin ang training ng Secret Service. Sinanay ang mga special agents sa firearms, physical defense, emergency response, driving, investigation at medical assistance. Kailangan nilang makapagdesisyon agad kahit magulo ang paligid at hindi malinaw kung saan nanggagaling ang panganib. Sa kanilang drills, paulit-ulit nilang pinapractice ang iba't ibang attack scenario. Kapag may putok o biglang sumugod na tao, kailangang malaman agad ng bawat agent ang kanyang gagawin. May haharang sa posibleng attacker, may tatakip sa presidente, may magdadala sa kanya papunta sa sasakyan o ligtas na lugar. Hindi sila maaring sabay-sabay na gumawa ng iisang bagay. Bawat isa ay may tiyak na role. Mahalaga rin ang tinatawag na protective formation. Ito ang ayos ng mga agent sa paligid ng taong binabantayan. Nagbabago ito depende sa lugar, dami ng tao at uri ng event. Mas siksik ang formation kapag dumadaan sa malaking crowd. Mas maluwag naman kapag nasa kontroladong lugar. Palagi nilang tinitingnan ang mga kamay ng mga tao, galaw ng crowd, bukas na bintana at anumang bagay na wala sa tamang lugar. Kapag may totoong panganib, ang pangunahing layunin ay hindi makipaglaban ng matagal. Ang unang trabaho nila ay mailayo agad ang taong binabantayan. Maaring takpan siya ng mga agent gamit ang kanilang katawan, itulak siya patungo sa armored vehicle at ilikas sa ligtas na lugar. Number 12.
The Wearable Deep Sea Submarine. Kapag mas malalim ang pagsisid, mas tumitindi ang pressure ng tubig. Sa napakalalim na bahagi ng dagat, kayang durugin ng pressure ang ordinaryong kagamitan. Delikado rin ito sa katawan ng tao dahil naaapektuhan ng baga, dugo at nervous system. Dito ginagamit ang Atmospheric Diving Suit o ADS. Mukha itong malaking metal robot pero may tao sa loob. Para itong maliit na submarine na hugis katawan. Hindi ito katulad ng ordinaryong scuba suit. Sa normal na deep sea diving, humihinga ang diver ng gas na kailangang tumugma sa pressure ng tubig sa paligid. Habang lumalalim siya, mas tumataas ang pressure na nararanasan ng kanyang katawan. Dahil dito, hindi siya maaaring basta umakyat agad sa surface. Kailangan niyang huminto sa iba't ibang lalim para unti-unting makalabas sa katawan ang mga gas na natunaw sa kanyang dugo at tissues. Ito ang tinatawag na decompression stops. Kapag masyadong mabilis ang pag-akyat, maaring magkaroon ng decompression sickness o DABENS. Maaari itong magdulot ng matinding sakit, paralysis, brain damage at kamatayan. Iba ang atmospheric diving suit. Pinananatili nito ang pressure sa loob na halos katulad ng normal na pressure sa ibabaw ng dagat. Kahit napakalakas na ng pressure sa labas, hindi ito direktang nararanasan ng diver. Dahil hindi nalalagay ang katawan niya sa mataas na pressure, hindi niya kailangan ng mahahabang decompression stop na kailangan ng conventional deep sea divers. Sa ilang modelo, maaring umabot ang ADS sa humigit kumulang 2,000 feet o mahigit 600 meters. Ginamit din ng United States Navy ang ganitong sistema upang makapagtrabaho ang operator sa ganitong lalim habang nananatili sa 1 atmosphere pressure. Napakabigat ng suit kapag nasa lupa. Ang ilang modelo ay maaring tumimbang ng daan-daang pounds. Hindi ito kayang buhatin o lakaran ng normal ng tao. Kailangan ng crane o espesyal na equipment para maibaba ito mula sa barko papunta sa tubig. Pero kapag nakalubog na, tinutulungan ng buoyancy ang suit. Inaayos ang bigat nito para hindi ito basta lumubog ng mabilis o lumutang pataas. Gawa ang katawan nito sa matibay na metal o composite material. May makapal na bahagi sa dibdib, ulo, braso at binti upang kayanin ang napakalakas na pressure sa labas. May maliliit na viewport sa harap para makakita ang diver. Limitado ang kanyang paningin, lalo na kapag madilim o maputik ang tubig. Kaya mayroon ding malalakas na ilaw at minsan ay cameras na nagpapadala ng video sa support team sa barko. Hindi flexible ang katawan ng ADS tulad ng ordinaryong diving suit. May mechanical joints ito sa balikat, siko, wrist, balakang at tuhod. Pinapayagan nitong igalaw ng diver ang kanyang mga braso at binti nang hindi pumapasok ang pressure ng tubig. Pero mabagal at mabigat ang kilos. Hindi siya lumalangoy tulad ng scuba diver. Mas para siyang operator na nagpapagalaw sa isang maliit na machine mula sa loob. May mga modelong gumagamit ng thrusters upang makagalaw sa tubig. Sa ibang trabaho, ibinababa ang suit malapit mismo sa lugar na kailangang inspeksyonin. Sa dulo ng mga braso ay maaring may special na mechanical hands o tools. Ginagamit ang mga ito para humawak ng cable, magsara ng valve, magkabit ng equipment, kumuha ng sample o magsagawa ng repair. Hindi nito kayang gawin ang lahat ng kayang gawin ng kamay ng tao. Pero sapat ito para sa ilang trabahong masyadong malalim at mapanganib para sa ordinaryong diver. May sariling life support system ang ADS. Nagbibigay ito ng hangin at inaalis ang carbon dioxide na inilalabas ng diver. Kinokontrol din nito ang temperature at humidity sa loob upang hindi siya sobrang lamigin, mainitan o mahirapang huminga. Patuloy siyang nakikipag-usap sa support team sa ibabaw. Binabantayan ng team ang lalim, galaw, kondisyon ng suit, supply ng hangin at iba pang mahahalagang system. Karaniwang nakakonekta rin ito sa barko sa pamamagitan ng cable o tether. Maari itong magbigay ng communication, kuryente at paraan upang maibaba o maiahon ng suit. Ginagamit ang atmospheric diving suit sa military diving, submarine rescue, offshore oil and gas operations, inspection at underwater repair. Kapag may problemang nangyari sa isang submarine o underwater structure, mahalagang may paraan para makarating ang tao sa lugar nang hindi siya inilalagay sa parehong pressure ng paligid. Pero hindi rin perpekto ang ADS. Malaki ito, mahal, mahirap dalhin at nangangailangan ng buong support crew. Limitado rin ang galaw ng operator. Ayon sa United States Navy, mabigat at hindi gaanong maliksi ang dating ADS, kaya gumagawa sila ng mga bagong system na mas flexible at mas madaling gamitin. Kapag nasira ang joint power system, communication o tether, maaring maipit ang diver sa napakalalim na tubig. Kaya bago ito gamitin, sinusuri ng mabuti ang bawat seal, valve, joint, cable at life support component. Sa loob ng suit, hindi direktang nararamdaman ng diver ang pressure sa labas.
ngunit alam niyang ilang inches lamang ng matibay na material ang naghihiwalay sa kanya mula sa dagat na kayang durugin ng katawan ng tao. Kaya hindi talaga ito simpleng diving suit. Isa itong one-person pressure vessel, isang maliit na submarine na isinusuot sa katawan. Number 11. The Sniper's Disappearing Ghillie Suit. Sa battlefield, hindi laging pinakamakapal na armor ang pinakamabisang proteksyon. Minsan mas ligtas ang sundalong hindi nakikita. Ito ang layunin ng ghillie suit. Isa itong camouflage garment na ginagamit ng snipers, reconnaissance soldiers, at iba pang military personnel na kailangang manatiling nakatago habang nagmamasid sa kalaban. Hindi nito ginagawang tunay na invisible ang tao. Pero kapag tama ang pagkakagawa at paggamit, maaari siyang mapagkamalang damo, halaman, lupa o bahagi ng paligid. Ang ordinaryong military camouflage ay gumagamit ng kulay at pattern upang tumugma sa kapaligiran. Mas malayo ang ginagawa ng ghillie suit. Binabago nito ang mismong hugis ng katawan. Madaling makilala ng mata ng tao ang bilog na ulo, tuwid na balikat, dalawang braso at simetrikong katawan. Kahit pareho ang kulay ng damit at paligid, pwede pa ring mahalata ang malinaw na outline ng tao. Kaya nilalagyan ang ghillie suit ng magulong strips ng tela, netting fibers at iba pang materyales. Tinatakpan nito ang hugis ng ulo at binabasag ang tuwid na linya ng balikat. Dahil hindi na malinaw ang hugis ng tao, mas mahirap itong mapansin. Hindi sapat ang bumili lamang ng ready-made ghillie suit. Kailangan itong baguhin depende sa lugar ng misyon. Magkaiba ang suit para sa tuyong damuhan, makapal na forest, snowy terrain, maputik na lugar at urban environment. Karaniwang may base uniform or lightweight garment. Nilalagyan ito ng netting, jute, synthetic fibers, cords at iba pang camouflage materials. May ginagamit ding fire-resistant materials dahil maaaring madaling magliyab ang lumang uri ng jute o tuyong halaman. Gumawa rin ng United States Army ng mga kit na maaaring gamitin sa pagbuo, pag-aayos at pagbabago ng ghillie suit ayon sa klima at misyon. Pagdating sa mismong lugar, dinadagdagan pa ito ng natural vegetation tulad ng damo, dahon, maliliit na sanga at ibang halaman mula sa paligid. Mahalagang kumuha ng sariwang halaman mula sa mismong lugar. Kapag ibang uri o kulay ng halaman ang nakakabit sa suit, lalo lamang magiging kapansin-pansin ng sniper. Hindi rin dapat sobra ang inilalagay. Kapag napakakapal ng dahon at sanga, magiging mabigat ang suit at mahihirapang gumalaw ang nagsusuot. Maaari rin itong kumapit sa mga halaman at gumawa ng ingay. Kaya balanse ang kailangan. Dapat masira ang outline ng katawan pero hindi mawala ang kakayahang gumapang at gumamit ng equipment. Pinapalitan din ng vegetation habang tumatagal. Ang sariwang dahon ay nalalanta at nagbabago ng kulay. Kapag brown na ang nakakabit sa suit pero green ang paligid, madaling mapapansin ang pagkakaiba. Maging ang rifle at ibang equipment ay kailangang i-camouflage. Walang silbi ang nakatagong katawan kung makikita naman ng tuwid at maitim na hugis ng rifle barrel. Kaya nilalagyan din ito ng camouflage material pero hindi dapat matakpan ng scope, moving parts o barrel. Napakahalaga rin ng mukha at mga kamay. Kahit maliit na bahagi lamang ng balat ang nakikita, maaari itong sumalamin sa liwanag. Kaya gumagamit ang sniper ng face paint, gloves, veil o mesh upang mabawasan ang kintab ng balat. Pero kahit perpekto ang suit, hindi ito gagana kapag mali ang kilos ng nagsusuot. Mas madaling mapansin ng mata ang gumagalaw na bagay kaysa sa bagay na nakatigil. Kaya mabagal ang galaw ng sniper. Hindi siya basta tumatayo o mabilis na gumagapang. Gumagalaw siya ng kaunti, humihinto, nagmamasid at saka muling uusad. Sa tinatawag na stock training, kailangang lumapit ng sniper sa observation area nang hindi siya nakikita ng instructors. Gumagamit ang instructors ng binoculars at iba pang optical equipment para hanapin siya. Alam nilang may paparating na sniper pero maaari pa rin silang mahirapang makita kung maayos ang camouflage at galaw nito. Itinuturo ng United States Army na kailangang gamitin ng sniper ang surrounding vegetation, shadows, cover at mabagal na galaw upang hindi siya mapansin. Hindi siya basta dumadaan sa bukas na lugar. Pinipili niya ang background na kapareho ng kanyang suit. Iniiwasan niya ang silhouette sa ibabaw ng burol dahil madaling makita ang hugis ng katawan kapag nasa harap ng maliwanag na langit. Iniiwasan din niya ang biglang paggalaw ng damo at sanga. Kapag gumalaw ang isang halaman kahit walang hangin, maaring mapansin iyon ng observer. Kaya maingat niyang inililipat ang katawan upang hindi maalog ang paligid. Maging ang liwanag ay kailangang bantayan. Pwedeng kumislap ang scope, binoculars, relo, balat o metal equipment kapag tinamaan ng araw. Isang maliit na reflection lamang ang maaring magbunyag ng kanyang posisyon.
Kailangan din niyang kontrolin ng tunog, ang kaluskos ng tela, pagtama ng equipment, pagputol ng sanga o malakas na paghinga ay maaaring marinig kapag tahimik ang paligid. Mahigpit din ang physical at mental challenge ng paggamit ng ghillie suit. Mainit ito dahil makapal at maraming nakakabit na materyales. Maaari ring pasukin ng putik, tubig, alikabok at insects. Minsan kailangang manatili ang sniper sa isang posisyon ng maraming oras. Hindi siya basta pwedeng tumayo kapag namanhid ang paa. Hindi rin siya maaaring mabilis na magkamot kapag may insektong gumagapang sa mukha niya. Kahit maliit na paggalaw ay pwedeng makita ng taong naghahanap sa kanya. Pero hindi lang pagtatago ang trabaho ng sniper. Kailangan din niyang mag-observe, kumuha ng impormasyon, tukuyin ang lokasyon ng kalaban at i-report ang nakikita niya sa kanyang unit. Sa ilang misyon, mas mahalaga ang impormasyong makukuha niya kaysa sa pagpapaputok ng rifle. Dahil dito, mahalaga ang patience, memory, communication at tamang pagdedesisyon. Ang ghillie suit ay tool lamang. Hindi nito automatikong itinatago ang isang tao. Kapag mali ang kulay, galaw, background, liwanag o posisyon, mahahanap pa rin siya. Pero kapag pinagsama ang tamang suit, tamang terrain at matinding disiplina, maaring tumingin ng isang tao sa mismong direksyon ng sniper at hindi pa rin mapansing may tao roon. Sa buong listahan, may mga uniform na nagpapakita ng authority. May uniform na nagbibigay ng proteksyon laban sa apoy, pagsabog, kalawakan at malalim na dagat. Pero kakaiba ang ghillie suit. Hindi nito ipinapakitang makapangyarihan ng taong nagsusuot. Ang tunay nitong lakas ay ang burahin ng kanyang hugis, itago ang kanyang galaw at gawin siyang bahagi ng mismong lugar. Kapag gumana ito ng tama, walang sundalong makikita. Damo lang, lupa lang, at isang tahimik na bahagi ng paligid na hindi alam ng kalaban na nagmamasid na pala sa kanya. Number 10. The Bomb Technician's Last Defense. Kapag may natagpuang bomba, lahat ay lumalayo. Pero ang bomb technician ang kailangang lumapit. Suot niya ang EOD suit na maaring tumimbang ng mahigit 80 pounds. Balot ito ng matitibay na materyales at may helmet na ginawa para mabawasan ang pinsala mula sa shrapnel, apoy at blast pressure. Pero hindi ito nagbibigay ng kumpletong proteksyon. Kaya nitong pigilan o pahinain ang ilang piraso ng metal na tumatalsik mula sa pagsabog. Ngunit kapag sumabog ang bomba sa mismong paanan ng technician, maaring hindi kayanin ng suit ang lakas ng blast. Dahil mabigat, mainit at limitado ang paningin, mabagal at maingat ang bawat hakbang. Gumagamit muna sila ng robots at ibang tools kapag posible. Pero may pagkakataong tao pa rin ang kailangang lumapit para suriin o i-disable ang bomba. Kaya ang EOD suit ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ito ang huling proteksyon ng taong lumalapit sa panganib habang ang lahat ay inilalayo. Number 9. The Swiss Guards Renaissance Uniform. Ang makulay na uniform ng Swiss Guard ay isa sa pinakakilalang simbolo ng Vatican. May kulay itong blue, red at yellow, kasama ang puffed sleeves, striped trousers, white collar, beret, gloves, belt at ceremonial sword. Tailor-made ang bawat uniform para magkasya ng maayos sa nagsusuot nito. Mukha man itong galing sa panahon ng Renaissance, hindi ito simpleng costume. Ang modernong disenyo nito ay inayos noong early 20th century. Bagamat nakabase ito sa mas lumang European military clothing, hindi rin actors ang mga Swiss Guard. Sila ay sinanay na sundalong Swiss na nagbabantay sa Pope, sa kanyang tirahan at sa mahahalagang bahagi ng Vatican. Makapal at hindi gaanong praktikal ang ceremonial uniform pero malinaw ang layunin nito. Ipinapakita nito ang tradisyong nagsimula noong 1506 at ang tungkulin nilang protektahan ang pinuno ng Catholic Church. Number 8. The Pope's White Cassock. Sa mga seremonya sa Vatican, madaling makilala ang Pope dahil sa kanyang puting kasok. Karaniwan itong sinasamahan ng white sash at maliit na puting skull cap na tinatawag na zucchetto. Ang puting kasuotan ang malinaw na simbolo ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng Catholic Church. Bago magsimula ang conclave, naghahanda ang Vatican tailor ng puting cassocs sa iba't ibang sukat. Kapag may nahalal ng bagong Pope, dinadala siya sa maliit na silid malapit sa Sistine Chapel na kilala bilang Room of Tears. Doon niya unang isinusuot ang puting cassock bago humarap sa mga taong naghihintay sa St. Peter's Square. Papasok siya sa conclave bilang cardinal na nakasuot ng pula, pero lalabas siyang nakaputi bilang bagong Pope. Sa simpleng pagpapalit ng damit, ipinapakita sa buong mundo na may bago ng lider ang simbahan. Number 7. The Chef's Protective White Jacket. Halos bawat bahagi ng traditional chef's jacket ay may praktikal na gamit. Kulay puti ito dahil madaling makita kung marumi ang damit. Mahalaga ito sa kusina kung saan kailangang bantayan ang kalinisan. Double-breasted din ang jacket.
Kapag nadumihan ang harap, maaring ipatong sa ibabaw ang mas malinis na kabilang panel. Nakakatulong din ang makapal na tela bilang dagdag na proteksyon laban sa init, singaw at maiinit na likido. Tradisyonal ding gumagamit ng knotted cloth buttons. Hindi ito madaling matunaw o uminit tulad ng ilang metal o plastic buttons. Maaari ring mabilis na mabuksan ang jacket kapag natapunan ng mainit na mantika o tubig. Kaya ang chef's jacket ay hindi lang para magmukhang profesional. Ginawa ito para sa kalinisan, proteksyon at mabilis na trabaho sa loob ng mainit at tabalang kusina. Number 6. Britain's traditional court wig. Sa ilang korte sa England at Wales, nagsusuot pa rin ng puting wig ang mga judge at barrister, lalo na sa criminal cases. Nagsimula ang tradisyong ito noong 17th century nang uso ang wig sa mayayaman at profesional. Nawala rin ang fashion na ito kalaunan, pero nanatili ito sa legal profession bilang simbolo ng authority, experience at pagiging patas ng korte. Karaniwang gawa ang legal wig sa horsehair at mano-manong hinuhubog. May maikling wig para sa regular na court hearings at mas mahaba para sa ceremonial events. Pero hindi na ito isinusuot sa lahat ng kaso. Sa maraming civil at family hearings, wala nang wig ang mga judge. Kahit nabawasan ang paggamit nito, nananatili pa rin itong bahagi ng daan-daang taong tradisyon ng British courts. Number 5. The Airline Captain's Four Stripes. Madaling makilala ang airline pilot sa kanyang dark jacket, white shirt, tie cap at mga guhit sa balikat o manggas. Ang disenyong ito ay naging popular noong 20th century at hinango sa uniform ng naval officers. Layunin nitong gawing profesional at madaling makilala ang flight crew. Sa maraming airline, 4 stripes ang captain at 3 stripes ang first officer. Pero maaring mag-iba ang sistema depende sa airline. Hindi nito pinapahusay ang kakayahan ng pilot, pero nakakatulong itong ipakita kung sino ang may pinakamataas na responsibilidad sa cockpit at nagbibigay din ito ng tiwala sa mga pasahero. Bago pa man umandar ang airplane, nagagawa na ng uniform ang unang trabaho nito. Ipakita na may train crew na namamahala sa flight. Number 4. The highly visible prison uniform. Hindi lahat ng preso sa United States ay nakasuot ng orange. May mga kulungan ding gumagamit ng khaki, green, blue, white o striped uniforms. Ginagamit ng orange dahil madaling makita at mahirap itago sa karamihan ng lugar. Kapag may presong nakatakas, mas madali siyang makikilala ng guards at ng publiko. Nakakatulong din ang magkakaparehong uniform para mabilis malaman kung sino ang inmate at kung saang security group siya kabilang. Sa ilang pasilidad, iba-iba ang kulay depende sa classification o bahagi ng kulungan. Pero dahil sa mga pelikula at television shows, ang orange jumpsuit ang naging pinakakilalang larawan ng mga preso sa Amerika. Hindi ito simpleng damit. Ginagamit ito para sa identification, security at mabilis na pagkilala sa loob at labas ng kulungan. Number 3. The Matador's Suit of Lights. Ang makulay na uniform ng matador ay tinatawag na traje de luces o suit of lights. May burda itong metallic thread, sequins at beads na kumikislap kapag tinamaan ng ilaw. Mano-mano itong ginagawa at saktong-sakto ang sukat sa katawan ng matador. Mabigat at masikip ang uniform kaya may tumutulong sa pagsusuot nito. Ang matigas na jacket ay tumutulong din para manatiling tuwid ang katawan habang nasa arena. Maari itong magkahalaga ng ilang libong dolyar depende sa tela at disenyo. Pero hindi ito ginawa para protektahan ang matador laban sa sungay ng toro. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas ingrande at kapansin-pansin ang bullfight. Number 2. The Tower of London's Beefeaters. Ang yeoman warders na mas kilala bilang beefeaters, ang mga ceremonial guard ng Tower of London. Hindi sila actors. Sila ay dating senior members ng British Armed Forces na may mahabang military service at magandang record. Nakatira sila kasama ng kanilang pamilya sa loob mismo ng tower. Nagbabantay sila sa makasaysayang lugar, nagbibigay ng tours at tumutulong sa pagprotekta sa crown jewels. May dark blue at red uniform sila para sa araw-araw na duty. Sa mahahalagang royal events, sinusuot nila ang mas magarbong scarlet at gold uniform. Kasama rin sila sa Ceremony of the Keys. Gabi-gabi, formal na isinasara at nilalok ang mga gate ng tower sa tradisyong mahigit 700 years ng ginagawa. Hindi malinaw kung saan nagmula ang palayaw na beefeater. Ayon sa isang kilalang paliwanag, dati raw silang pinapayagang kumain ng karne mula sa royal table. Number 1. Formula 1's fire-resistant race suit. Ang racing suit ng Formula 1 driver ay ginawa para bigyan siya ng mahalagang oras na makatakas kapag nasunog ang kanyang car. Gawa ito sa maraming layer ng fire-resistant material gaya ng Nomex. Hindi ito madaling masunog, matunaw o dumikit sa balat. Hindi lang ang suit ang fire-resistant.
Kasama rin dito ang underwear, balaklava, gloves, socks at boots para balot ang driver mula ulo hanggang paa. Custom made ang bawat suit. Kailangang sakto ang luwag nito para malayang makagalaw ang driver at mabilis na makalabas sa cockpit kapag may emergency. Sa ilalim ng kasalukuyang FIA safety standard, mahigpit na sinusubok ang tela, tahi at iba pang bahagi nito laban sa matinding apoy at init. Hindi nito kayang protektahan ang driver ng matagal. Pero ang ilang dagdag na segundo ay maaring sapat para maalis niya ang seatbelt, makalabas sa car at makalayo sa apoy.